The Myanmar's military junta has lost control of a strategic town on the Chinese border, and this was after clashes erupted between the military junta and also a rebel alliance of three armed ethnic groups. Isang tensyon na naman ang nangyari sa pagitan ng China at Myanmar. Dalawang bansang hanggang ngayon ay nagkakainitan. At bakit nga ba nagkaroon ng tensyon sa isang ulat mula sa Al Jazeera na nagsasabi ang kalihim ng seguridad ng China sa Myanmar na nagsasabi tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at Myanmar dahil ang mga etnikong rebelde ay nagsagawa ng mga koordinadong atake sa mga outpost ng militar malapit sa hangganan ng China. Binabanggit sa ulat ng state media ng Myanmar na isang mataas na opisyal mula sa China ang nagpunta sa militar na pinamumunuan ng Myanmar upang talakayin ang seguridad sa pagitan ng mga bansa at ang kanilang magkasamang hangganan. Ang pagbisita ni Chinese State Council member at Minister of Public Security Wang Xiaohong noong Martes ay naganap habang patuloy ang labanan sa hilagang silangan ng Myanmar, kung saan kamakailan ay nagsagawa ng pagsalakay ang isang alyansa ng etnikong minorya laban sa pamahalang militar. Nakipagpulong si Wang Xiaohong kay Myanmar Home Minister Lieutenant General Yarpie sa kabisera. Ang pagdalaw ni Wang ay dumating lamang ilang araw matapos ang pagsalakay ng Arakan Army, ang Myanmar National Democratic Alliance Army at ang Tang National Liberation Army na nagpapangalan sa kanilang sarili bilang Three Brotherhood Alliance upang agawin ang mga militar na target sa ilang bahagi ng estado ng Shan. Ito ay parte ng China. Inaangkin ng alyansa na nakuha nila ang ilang mga military post at pangunahing mga kalsada na nag-uugnay sa Myanmar patungong China. Ang tatlong grupo na sinasabing may malakas na puwersa sila na hindi bababa sa 15,000 na mandirigma ay regular na lumalaban sa militar para sa autonomiya at kontrol sa mga yaman. Ilan sa mga grupo kasama ang kasapi sa Three Brotherhood Alliance ay nakipagtulungan sa mga milisya ng pro-demokrasya na nabuo matapos ang pagkuha ng militar ng kapangyarihan mula sa halalang pamahalaan ni Aung San Suu Kyi noong Pebrero 2021. Ang mga milisya na kolektibong kilala bilang ang People's Defense Force ay ngayon ay lumalaban sa hukbo sa buong bansa. Iniulat ang mga labanan mula Biyernes sa mga bayan ng estado ng Shan tulad ng Kunlung, Seni, Kyokme, Kutkay, Lasio, Laokai at marami pang iba, na kumalat din ang labanan sa ilang mga lugar sa hilagang bahagi ng estado ng Kachin, ang hilagang bahagi ng rehiyon ng Sagaing at ang bayan ng Mogok sa rehiyon ng Mandalay. Sumugot ang militar sa pamamagitan ng pagbubomba at pagpapaputok na nagpapadala ng maraming daang sibilyan sa pagtakbo patungo sa mas ligtas na mga lugar ayon sa mga residente. Iniulat ng Global New Light ng pahayagang Myanmar na ang bayan ng estado ng Shan ay inatake ng pinagsamang puwersa upang makaapekto sa kalakal at transportasyon sa hangganan. Sinabi nito na ang rocket attack ng Tang National Liberation Army ay pumatay sa 2 bata sa township ng Namkan. Sinabi ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs sa isang ulat ng sitwasyon na inilathala na 7 tao, kabilang ang 2 bata ang namatay at 9 na iba pa ang nasugatan dahil sa labanan. Sinabi nito na mahigit sa 6,200 na bagong lumikas na tao ang humingi ng tahanan sa kalapit na mga gubat o relihiyosong mga compound sa hilagang estado ng Shan, at ilang daang taong tumawid sa hangganan patungo sa China upang hanapin ang kaligtasan. Sa pangunahing sentro ng kalakalan, ang Yangon, ay naapektuhan din ang presyo ng simpleng kalakal dahil sa karahasan. Iniulat ng state media noong Lunes na tumaas ang mga presyo ng mga bilihin mula sa China dahil ang mga bagong pagpapadala ay hindi maaaring maglakbay sa ruta ng hangganan. Sinabi ng Beijing na nanatili itong may ugnayan sa ilang mga etnikong armadong grupo sa hangganan nito sa Myanmar, na tahanan ng mga komunidad ng etnikong Chino na gumagamit ng mga SIM card at pera ng China. Ngunit ito ay tinanggi ng mga ulat na nagmumula sa pagbibigay ng mga armadong grupo ng mga armas. Tumitindi nga ang bakbakan sa iba't ibang dako ng mundo na nakikita na natin na ang ating mundo ay hindi naligtas na tirahan kung wala ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Mga taga-Efeso 6 verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kaibigan, tayo ay makakaasa sa bisig at kalakasan ng ating Panginoong Diyos lamang. Manatili tayong tapat hanggang sa huli at tayo ay hindi niya papabayaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin.
Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at gabayan. Ibigay po sa amin, Panginoon, ang kaligtasan na kinakailangan po namin, na masusupungan lamang po namin sa aming Panginoon Kristo. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, upang maging karapat-dapat po kami sa inyong pong banal na harapan. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na hindi po namin ito deserve, kundi dahil, Panginoon, sa pag-ibig ng aming Panginoong Diyos, kami ay makakaasa ng napakalaking grasya na ito mula sa inyo. Salamat po, Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.